Alden Richards, abay pinag-alala ang kanyang pamilya, lalo-lalo sa Miss Raisa Fulkerson sa isang insidenteng naganap dito. Si Alden Richards ay kilala bilang isang Asian multimedia star ay muling nagbigay ng pahiwatig sa kanyang mga tagahanga tungkol sa isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Sa isang panayam, ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin at plano para sa inaharap na nagpapakita ng kanyang patuloy na pag-unlad bilang isang artista at individual. Noong December 2023, inamin ni Alden na dumaan siya sa isang mahirap na yugto ng kanyang buhay kung saan nakaranas siya ng matinding depression. Ayon sa kanya, naramdaman niyang wala na siyang halaga sa industriya at nais na niyang iwanan ang showbiz. Ngunit sa tulong ng mga taong malapit sa kanya at sa kanyang mga proyekto tulad ng 5 Breaks Up and a Romance at Family of 2, unti-unti siyang nakaahon mula sa madilim na panahong iyon. Bilang paghahanda sa kanyang papel, lalo na sa seryeng The World Between Us, binago ni Alden ang kanyang lifestyle. Nag-focus siya sa mga malusog na pamumuhay at regular na pag-ehersisyo at tamang pagkain ng mga pagbabagong ito hindi lamang para sa kanyang physical na anyo, kundi pati na rin sa kanyang mental na kalusugan. Matapos ang 5 taon, muling nagsama sina Alden Richards at Kathryn Bernardo sa pelikulang Hello Love Again, ang sequel ng kanilang blockbuster na Hello Love Goodbye. At ayon kay Alden, mas mature at adventurous na si Kathryn ngayon at mas naging madali para sa kanila ang paggawa ng pelikula. Ang Hello Love Again ay naging pinakamataas na kumitang pelikula sa Pilipino sa kasaysayan na umabot ng almost 1.4 billion sa taquilla. Hindi lang sa showbiz, aktibo si Alden. Itinatag niya ang AR Foundation Incorporated noong 2021 at isang scholarship program para sa mga estudyanteng nangangailangan hanggang August 2023. Meron ng itong 27 na scholars at ilan sa kanila ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Bukod dito, aktibo rin sa iba't ibang charity events at kampanya para sa kalikasan at kalusugan. Sa kanyang mga pahayag, nilinaw ni Alden na handa na rin siyang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay mula sa personal na pagsubok hanggang sa mga tagumpay sa karera. Patuloy niyang pinapakita ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang craft. Sa kanyang mga plano at advokasya, inaasahan ng kanyang mga tagahanga ang mas marami pang inspirasyon mula sa kanya at sa mga darating pang taon. Kung mapapansin po natin ilan sa mga kaganapan kay Mr. Alden Richards ngayon na talagang nandito siya sa kanyang tinatawag na running era. No, sa kanyang mga post ay magkakaroon ng biggest event kung saan ay magkakaroon siya ng charity program at hinihikayat niya ang lahat ng kanyang mga followers, lahat ng kanyang mga fans at ang mga kapuso na makilahok doon po sa tinatawag na fan run na kanyang inilunsad. And then lahat po ng mga magre-register ay magbabayad po sila and then the proceeds will go to the charitable institution. And dahil po dito, talagang ito na po yung parang araw-araw na ginagawa ni Alden Richards ngayon dahil hindi pa naman po siya tumatanggap ng mga projects mula sa GMA Sparkle dahil ito nga po talaga yung kanyang pinupukosan ngayon. Pero sa isang post nga, nag-alala ito pong kanila pong kapamilya dahil sabi nga ni Miss Raisa Fulkerson kasi nag-post si Mr. Alden Richards ng mga sugat niya sa kamay, sa tuhod at sa kanyang sa bahagi ng kanyang mga paa. At sinabi nga ni Raisa Fulkerson ay kagaya na raw siya ng kanilang Lola Linda na pares sila mag-wheelchair. Kasi nga si Mr. Alden Richards ay hindi inaasang pagkakataon siya po ay sumayamplang dito po sa kanyang pagbabike kasi yan po talaga yung kanyang era ngayon dahil bumili siya ng isang mamahaling bisikleta na siyang ginagamit niya sa kanyang imbis na tumakbo bikings naman po yung kanyang ginagawa ngayon. Kaya naman sobrang nag-alala po yung pamilya ni Alden Richards na nakita po nilang post nito dahil medyo marami po kasi yung sugat ni Mr. Alden Richards. So anyway, Mama Min, abay tahas ang sinagot at na beast mode patungkol po sa pinapakalat na chismis at fake news patungkol sa kanyang anak ni Sian Gasa. Ang lahat na yan, but before that out, Kathryn Bernardo kung saan ay naglabas po ang Manila Times at ang Philippine Daily Inquirer ng isang news about sa sagot ni Mama Min sa mga statement na inilabas nitong si Mr. Sian Gasa. Mama Min Bernardo na tapang na ipinagtanggol ang anak na si Kathryn laban sa mga chismis at fake news. Sa gitna ng mga usap-usapan at spekulasyon sa social media hinggil sa personal na buhay ni Kathryn Bernardo, muling pinatunayan ng kanyang ina na si Min Bernardo ang kanyang matatag na suporta at proteksyon sa anak. Sa isang artikulo ng Manila Times noong April 22, 2025, inilathala ang matapang na pahayag ni Mama Min laban sa mga nakikialam sa kanilang pamilya, partikular na kay Sian Gasa na kilala sa pagbibigay ng mga controversial na opinion sa showbiz. So, sa pagpapahayag ng ina, sabi niya, thanks but no thanks. Sa artikulang binanggit na tilang reaksyon ni Mama Min na bukas na lihim si Sian Gasa or bukas na liham ni Sian Gasa sa Facebook ay isang matigas na piece of advice. Para po dito kay Mama Min. Pero ang sagot po ni Mama Min is thanks for the piece of advice but no thanks. Ipinakita nito ang kanyang pagtutol sa pakikialam ng iba sa pagpapalaki niya kay Kathryn. Ayon sa kanya, walang karapatan ang sinuman, lalo na ang mga self-proclaimed pambansang marites na manghimasok sa kanilang pamilya.
Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Mama Min laban sa mga maling impormasyon, no? Feb 2025, sa isang video na ibinahagi ni Tita Long Gumatay, isang kilalang tagahanga ni Catherine, pinapaalalahanan ni Mama Min ang mga fans na huwag agad maniwala sa mga lumalabas sa balita sa social media, bagamat hindi na direktang tinukoy ang mga issue na lumalabas na ito ay kaugnay ang mga chismis tungkol sa muling pagbabalikan di umano ni na Catherine Bernardo at dating kasintahan na si Daniel Padilla. So, isa-isang post nga nitong si Mr. Sian Gasa, sinabi niya na wag daw parang sinasabi or parang kinukumpara nitong si Sian Gasa si Mama Min dun sa ina ni Miss Sara, no? Sara Geronimo. Kung matatandaan ninyo na si Sara Geronimo po ay talagang pinaghigpitan ng gusto ng kanyang ina hanggang sa dumating na parang nagpa-secret marriage po sila ng kanyang husband na si Guidicelli, Matteo Guidicelli. So dahil po dyan is tahasan tong sinagot yan ni Mama Min kasi pinagpipilitan itong si Sian Gasa na nag-uusap na daw di umano itong si Miss Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. So hindi talaga tumigil sa Mama Min. Although matagal na po yan, mga ilang weeks na rin ang nakalipas, pero ngayon lang sinagot ni Mama Min. Siguro ngayon niya lang po nakita yung post na yan, ano? Matatandaan, November 2023, kinumpirma ni na Catherine at Daniel ang kanilang paghiwalay matapos ang 11 years na relasyon. Simula noon naging sentro ng mga espekulasyon ng kanilang personal na buhay, lalo na't may mga ulat na nagsasabing nagkabalikan na sila. Isa sa mga nagpakalat ng balitang ito ay si Sian Gasa na nagsasabing confirm 99.9% ang muling pagkakaayos ng dalawa. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula kina Catherine at Daniel hinggil sa isyong ito. Sa katribila ng kontrobersyang ito ay nananatili namang matatag ang relasyon ni na Catherine Bernardo at Mama Min. Sa isang bukas na liham ibinahagi ni Catherine sa Instagram noong Enero 20, 2025, inamin niyang hindi perpekto ang kanilang relasyon at nagkakaroon sila ng maraming hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, ang mga ito ay nagpatibay sa kanilang samahan. They made me love you even more, sabi ni Catherine. Bukod sa pagiging isang ina, naging aktibong taga-suporta rin si Mama Min sa karera ni Catherine. Sa isang emosyonal na sandali, noong contract signing ni Catherine sa ABS-CBN, hindi mapigilan ni Mama Min ang kanyang emosyon habang pinapakinggan ng anak na nagsasalita tungkol sa mga pagsubok na hinarap niya noong 2023. Ipinakita nito ang lalim ng kanyang ugnayan at ang walang sawang suporta ni Mama Min sa anak. So, pinapakita lang dito or pinapatunayan lang ni Mama Min na kung ano man yung mga pangit na balita or mga fake news na lumalabas kay Miss Catherine Bernardo ay naroroon siya para suportahan at ipagtanggol ang kanyang anak. Ito po ay taliwas dun sa mga lumalabas na may misunderstanding si Mama Min at saka si Miss Catherine Bernardo dahil nakapag-desisyon si Catherine na bumukod na pagkatapos niya pong sabihin sa PGT or sa Pilipinas Got Talent na magsasarili na siya ng sarili niyang bahay. So, yun ang mga binasag ni Mama Min. Bukod dito kay Sian Gasa na tinaguri ang self-proclaimed pambansang marites. Ang mga payag ni Mama Min ay isang paalaala sa lahat na sa kabila ng kasikatan at tagumpay ay may mga artista ay tao rin na may personal na buhay na dapat igalang. Ang kanyang matapang na pagtindig laban sa mga chismis at fake news ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at proteksyon sa anak. Sa panahon ng mabilis sa pagkalat ng impormasyon, mahalagang maging mapanuri at responsable tayo sa pagtanggap at pagbabahagi ng balita. So, dapat po, we should always be careful. Sabi nga, think before you click.